Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman po ako para maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ, Itbulaga and the Legendary Gods. Kaya naman para sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para kayo maging updated sa mga balita. So for tonight's video, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa tahanang pinakamasaya or sa Tape Inc. na kung saan ayon po sa nila si Alden Richards sa mga tape defenders. Si Alden Richards ay magbabalik sa Tape Inc. So they are excited na papanood si Alden Richards. Sabi nila dito ay may magbabalik daw sa Tape Inc. Sabi ni Ted, Tape Everyday Defenders. May magbabalik sa Tape Inc. Tahanang pinakamasaya. Ngayong March, clue, tao siya, hindi sponsor. Mayayanig ang noontime sa kanyang pagbabalik sa TP. So, pagbabalik. Nung una na, paisip ako kung sino ang kanyang tinutukoy na magbabalik. Para mayanig ng gano'n na lamang ang noontime ayon sa kanya. And seems they are so excited para po sa guesting na ito. So, tao daw siya at hindi daw sponsor. As if naman na totoo yung sponsor noon ka Legit Americans. Gayong we all know naman na dati nang nakapag-advance po ng ilang taon ang Pure Gold or sa Aling Puring sa Tape Inc. Kaya nandoon pa rin. Pati nga po yung iba pa iba pang advertisers meron pong advance kaya nananatiling nasa kanila. Pero hindi na rin ganun ka-active. So how true ang balitang ito? Pangpa-hype na naman ba kaya? Sabi ni Best Pills dito, so blinard pa niya yung pagbumuka pero bilang Alden Richards fans, nako, nasa gallery ko na ang picture na yan. So, kilala ko si Alden. Sino siya? Magbabalik siya sa kanyang pinagmulan. Malalim ang dimple at matikas. Pinomenala, abangan, malapit na. Dito pa naman sa kanyang description, alam na agad kung sino. Hashtag tahanang pinakamasaya. Pinagmulan? Seryoso ba? Tahanang pinakamasaya? Pinagmulan ni Alden? Parang mali po ata. Hindi pa sumusulpot yung tahanang pinakamasaya na yan. May Alden na Richards na. So, paanong pinagmulan? Pinagmulang noontime show? Imposible naman. Kasi ang pinagmulan na Alden Richards na noontime show ay Itbulaga, hindi tahanang pinakamasaya. Anyway, kung dito meron pa siyang pa-blurred ngayon na sa sobrang excited niya para mang-asar sa mga TVJ fans. Hindi na nakatiis, inilantad na ang mukha ni Tisoy. So abangan daw, wala na daw loyal ngayon. Respeto, oo. Pero ang kumakalam na sikmura, hindi kayang makain ang loyalty. Hindi kayang makain ang loyalty. Kaya dapat abangan ang kanyang pagbabalik. At excited ako na magkaroon ng gilid serye. Sino kaya pwede itambal na TP host? Alex Samiro, single naman si Alden. Maguguluntang ang noontime show. Grabe, gilid serye. Kung dati kalye serye ngayon, gusto nila gumawa ng gilid serye. Uy, kung sakasakali man, guesting lang ha? Hindi po mag-aano si Alden Richards dyan, magre-regular host or magiging guest host para mag-assume kayo ng isang gilid serye at ipapartner sa ibang inyong tahanang pinakamasaya host. Huwag ganun, oy. Huwag kayong masyadong assuming. Ang layo na agad ng narating ng utak ninyo. At layo agad ng nalipad ng utak nila. And patungkol dito sa wala na daw loyal ngayon dahil hindi naman daw makakain ang loyal. Anong tingin ninyo kay Alden? Pero kapag daw ang sikmura ay kumakalam na hindi daw kayang kainin ang loyalty. Tingnan nyo kay Alden, nagugutom na, wala nang makain, napakayaman ni Alden Richards. Meron siyang business, 1, 2, 3, 4. Yung Myriad, yung buy and sell, yung kanyang Conchas, yung kanyang McDonald's. Tapos pag kumakalam na ang sikmura, yung description nyo sa pagbabalik ni Alden Richards dyan na sa Tape Inc.
mga salitaan nyo pa lamang, hindi nakapanipaniwala. So, paano kaya kami maniniwala na totoo yung sinasabi ninyo? Si Alden Richards, mag-guest sa tahanang pinakamasaya. Well, kanina ko pa iniisip na kung sakasakali man, maybe dahil tipi na ang kanilang pangalan at hindi na Itbulaga. Pero nananatiling kumakapit ako na si Alden Richards, respeto ang mararamdaman ng TVJ. Yun nga lang, kung itong GMA Network ang walang respeto at pakialam sa mararamdaman ni Alden Richards. Take note guys, inunahan na ni Alden Richards ang mga netizens sa kanyang interview noon. At sinabi niya, nakiusap na siya. Kaya Miss Annette Gozon, Attorney Annette, na baka naman wag siyang ipitin sa sitwasyon dahil alam naman siguro nila kung ano ang relationship niya sa TVJ. So, doon pa lang, nakiusap na si Alden. So, sincere at totoo ang kanyang loyalty sa TVJ. So, kung sa Alden Richardson tatanungin, ayaw niya. Yun nga lang, kung itong kanyang management hindi irerespeto yung kanyang nararamdaman at ipagpipilitan na dahil hindi naman na ito Itbulaga kundi tahanang pinakamasaya na yung title, maybe. Kasi sabi ni Alden Richards, sumusunod lang naman siya sa utos. Pero sana naman GMA Network, wag naman po umabot sa gano'n. Sana naman ay respetuhin nyo din itong si Alden Richards kasi at the end of the day, nahabol pa rin ng tape ang titulong Itbulaga. So, mababangga't mababangga pa rin po niya ang TVJ niyan. Samantala, sabi dito ni June Naves, magandang gabi. Kaya kinopya nila ang One for All for One kasi umaasa pa rin sila na papabor sa kanila ang Court of Appeal. So, hinggil nga po dito, diba't may apela po ang Tape Inc. Pati po yung segments gusto nilang habulan. So, siguro nandun pa din sa kanila at hindi na alas yung sila ang may karapatan sa mga segments dahil sila ang may-ari nito or sadyang wala lang po silang maisip na ibang idea at pakulo. Kaya parang andon at nandon pa din sila sa dating Itbulaga. Samantala, sabi naman dito Sir Loreto Castro, walang originality talaga mga nakatira sa tahanang mangungopya. Kasi kamukhang kamukha pa din kahit meron po silang gawing changes. Hindi po sariling segment nila yung nakikita ng mga tao, kundi nare-refresh lang sa mga manonood, sa mga netizens, yung Itbulaga ng TVJ noon dyan sa GMA 7. So meaning, wala talaga silang sariling image, walang sariling pagkakakilanlan yung kanilang programa. Binago man nila ang kanilang titulo. Sabi naman po dito ni Miss Nora Ravelo, late na ako pero just want to give my 2 cents. Di ba na-denied na ang opposition ng tape sa application ni Joey for EB41? So, akala nila may chance sila sa registration ng 41? Parang paghaharang na yan. Hindi ba sila napapagod? Nagsasayang na lang sila ng pera. Tama na tape. So, oo nga no, nabigas, dahil sa sinabi niyo Miss Nora, parang paraan nga po nila ng paghaharang pa din. So, hindi man po umubra ang kanilang opposition para kay JDL na 41. So, wala na silang magagawa para harangan pa ito, para pigilan pa ito. Kasi, yung apela nila for this ay nabasura din naman. Kasi nga, yung opposition nila ay talagang late. So, ang pagkakatanda ko, yung kanilang apela na yan ay apela nila bakit hindi tinanggap yung kanilang opposition. Sinasabing hindi daw late yung pagpasa nila ng opposition, kaya sila nag-apela na bakit nyo hindi tinanggap yung opposition. Pero yung apela na yun, binasura. So, meaning, kumbaga ka-legit Americans ay wala na silang mahahabol sa Itbulaga classification 41 na pinasa ni JDL. Pero sabi ng taping,
Kung tama ako sa pagkakatanda ko, kahit na basura yung kanilang apela, iaapila pa rin po nila ito para harangan ng application ni JDL. Pero since wala na po tayong balita patungkol dyan, mukhang another hakbang ng TPIC nga para sa pagharang ng kay JDL na Classification 41 ay magpasa rin sila. Magpasa rin sila ng application for Classification 41. So, sabi dito na si Miss Nora, hindi pa daw ba napapagod ng tape? Nagsasayang na lang sila ng pera. Kasi kung iisipin ninyo, teka, bakit maaprubahan basta-basta ang kay Joey De Leon na Classification 41 kung may isa rin na umaangkin at nagpa-file ng Classification 41? Maybe yun yung nasa isip ng tape, pero nakalimutan siguro nila na ang sabi ay tanging si JDL lang ang may karapatan magparehistro ng Itbulaga dahil siya ang bukod tanging nakapagbigay ng paliwanag kung papaano nabuo ang titulong Itbulaga, kung papaano niya nagawa, saan ang galing ang titulong Itbulaga. Ang tape, hindi po nila maipaliwanag paano nila nabuo ang Itbulaga kasi hindi naman talaga sila ang bumuo noon. So, tanging ang creator lamang ang makapagpapatunay at makakasagot noon. So, since si JDL ang rightful owner, kahit siguro gawin nilang paghaharang ito, baka mabaliwala lamang din. Pero ang tanong, bakit until now wala pa rin yung certificate ni Joey De Leon? Bakit until now pending pa din, mag-iisang taon na, sa website ng IPO ang registration application na ito ni JDL? So, iniintay pa kaya ng website ng IPO na makarating ang kasong ito sa Supreme Court at magkaroon ng desisyon para maging final na ang lahat-lahat? Kung ganun, kailan pa makakamit at mahawakan ni JDL ang kanyang Certificate of Approval para sa Classification 41 na registration ng Itbulaga? So, yun lang guys sa ating update para sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.